Pagbukas ng pinto ni Lance, bumungad sa kanyang magandang dilag na si Denise. "Kamusta si Sherry?" tanong ni Denise habang pumapasok na sa loob. "Anong ginagawa mo rito?" Nakahigang tanong ni Sherry. "Pumunta ako dito kasi ang sabi ni Lance may sakit ka daw." "At ano to?" Napansin ni Denise na nakadapa si Sherry na walang pang-itaas. "Anong nangyayari dito, Lance?" tanong ng magandang dilag na halatang naguguluhan. "Wala, Denise. Pinasuyo ko lang kay Lance na punasan ng likod ko. Pinagpapawisan kasi ako dahil sa lagnat." Sagot ni Sherry. "Pero Sherry, hindi naman babae si Lance para gawin sa'yo yan. Saka stepmother ka niya, diba? Baka kung ano pang maramdaman niya sa'yo." Medyo galit na saad ni Denise. Tumingin ito ng masama kay Lance. "Sige na, ako nang bahala rito. Umalis ka na." Dagdag pa niya. "Ha? Kaya ko naman gawin yan. Kaso bigla kang dumating." Wika ni Lance. "Ano?" Galit na sagot ni Denise. Hindi na nakaporma pa si Lance at napilitan na itong umalis. "Okay, sige. Ikaw na ang bahala kay Mama." Saad ni Lance habang palabas ng kwarto. Habang pinupunasan ni Denise si Sherry, napatanong ito na "Ano bang nasa isip mo at inutusan mo si Lance na gawin to? Akala mo ba normal yun? At kay Lance pa talaga?" "Bakit? Wala namang problema dun ah." Sagot ni Sherry. "Pasaway ka talaga." Sabay bato ng towel ni Denise sa likod ni Sherry na ikinagulat nito. "Dapat ang asawa mo lang ang pwedeng gumawa sa'yo niyan. Baka nakakalimutan mo kung anong relasyon meron kay ni Lance. Anak mo siya." Sabay lakbay ng kamay ni Denise sa harapan ni Sherry. "Tingin mo ba walang ibang mararamdaman si Lance kapag nakita niya to? Dalawa lang kayo dito sa kwarto. Tapos, sasabihin mo sa akin na wala namang problema?" Galit na wika ni Denise. "Stop!" Sigaw ni Sherry habang biglang natauhan. Doon niya na-realize ang nagawa. "Bakit ko nagawa yun? Siguro nawala ako sa sarili dahil sa sipon at lagnat." Pagsisisi ng magandang dilag. "Huminahon ka na. Nangyari na ang lahat. Saka, hindi lang naman ikaw ang dapat sisihin." Wika ni Denise. Samantala, nakahiga si Lance sa kanyang kwarto at naaalala ang mga nangyari kasama ang kanyang mama. Hindi niya mapigilan na mag-init habang iniisip niya ito. Nang bigla namang pumasok si Denise. "Nagising ba kita?" tanong ng dalaga. Hindi naman." Nakatulog na si Sherry. Pero nahihirapan pa rin siya dahil sa sipon at lagnat niya. "Tanong ko lang, na-surprise ka ba sa mga pinapagawa sa'yo ni Sherry?" Hindi naman agad nakasagot si Lance. "Alam mo, minsan talaga, ang mama mo walang muwang. Palibhasa, wala pa siyang alam maging ina." Saad ni Denise. Kaya pala." Ani ni Lance. "So tell me the truth, na-excite ka kanina, ano?" Sabay lakbay ng kamay ni Denise sa ibaba ni Lance. "Alam kong gusto mong ilabas yan. Hayaan mo, tutulungan kita." Sabay sunggab ni Denise sa binata. "Ipikit mo lang ang mga mata mo, Lance. At imagine mo na si Sherry ang kasama mo." Saad ni Denise habang umiinit ang mga tagpo. The night before, si Frankie ay nakaupo at umiinom ng wine habang tinatawagan si Sandra. "What's up?" Sagot ni Sandra. "May nag-deposit." Sagot naman ni Frankie. "Anong deposit? Baka nagkamali ka lang." "May nag-avail ng video natin." Sagot naman ni Frankie sa kanya. Na ikinagulat ni Sandra. "Ha? May nag-avail pa rin? Sobrang tagal na nun ah." "Hindi ko sure pero may hinala ko kung sino." "Talaga? Sino?" "Feeling ko lang to ah.
Wala akong malalim na ebidensya. Paliwanag ni Frankie. Okay, sige. Madalas namang tama ang instinct mo. Sagot ni Sandra. Kailangan nating kausapin si Sherry bukas. Free ka naman, di ba? Oh, sorry. Hindi ako pwede bukas. Uuwi kasi dito ang anak na babae ng asawa ko. Okay, i-deposit ko na lang ang pera. I'll see you later. Sabay baba ng cellphone. Wala nga akong ebidensya, pero malakas talaga ang hinala ko. Kadiri. Sabay bato ni Frankie ng baso na may laman na wine sa padera. Sa kasalukuyan, tinatawagan ni Frankie si Sherry, pero walang sumasagot. Nasa tapat na siya ng pinto ng bahay nila. Bakit hindi ka sumasagot? Nasa tapat na ako ng pinto nyo. Medyo galit na saad ni Frankie. Napansin naman niyang bukas ang pinto, kaya pumasok ito. Mukhang tulog pa ang mga tao dito ah. Saan niya? Nang biglang may marinig siyang ingay mula sa itaas. Sa kwarto ni Lance, patuloy pa rin sa kanilang pagnanais ang dalawa. Bakas sa mukha ng dalawa ang saya. Hinaan mo lang ang boses mo. Baka magising si Mama. Hayaan mo. Tulog mantika yan si Sherry. Kaya okay lang. Sagot ni Denise habang pinagpapatuloy nila ang kanilang ginagawa. Di nagtagal ay pareho na nilang naabot ang rurok. At kasabay nito ay ang pagbukas ng pinto at bumungad sa kanila si Frankie. Oh my God! Anong nangyayari dito? Gulat na tanong ni Frankie. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Denise. Halatang nagulat at naiirita. Alam mo ba kung anong sitwasyon ka nandito? Pag nalaman ni Sherry ang ginagawa mo sa anak niya habang may sakit siya, ano sa tingin mong mararamdaman niya? Ikaw ba ang may pakana nito, Denise? Inakit mo ba siya? Hindi nakasagot ang dalaga. Hindi ka makasagot. So ibig sabihin, tama ako. Malandi ka talaga? Sabay tanggal ni Frankie ng kumot na nakatakip kay Denise. Alam mo, hindi ko na nagugustuhan ang mga galawan mo. Naalala mo ba ang sinabi ni Sherry bago siya ikasal? O nakalimutan mo agad? Saad ni Frankie habang hawak ang buhok ni Denise. Hindi ko nakalimutan. Kaladkarin ka talaga, Denise. Kahit sino na lang pinapatulan mo. Hindi na nakatiis pa si Lance at sumabat. Hoy, matandang babae. Anong sabi mo? Anong ginagawa mo dito? Pumasok ka sa bahay namin at sa kwarto ko na walang paalam? Seryosong tanong ni Lance. Wala akong pakialam kung ano man ang ginawa ni Denise dati. Saka anong kinalaman nito kay Mama? Dagdag pa niya. Oo, tama ka. Sorry, pumasok ako sa kwarto mo. Mahinahong sagot ni Frankie. Aalis na ako. Ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa niyo. Nagulat sila sa naging reaksyon ni Frankie. Nabigla na lang itong umatras. Pero bago lumabas ng kwarto, bago ako umalis, hihintayin ko na munang magising si Sherry para magkape kaming dalawa. Doon na nagulantang si Denise. Alam niya ang ibig sabihin ni Frankie. Sandali, please, huwag mong sabihin kay Sherry. Sikreto lang natin to. Please? Pagmamakaawa ni Denise. Maybe. Maikling sagot ni Frankie. Wait, please lang. Sikreto lang natin to. Frankie! At bakit kita susundin? Sagot ni Frankie. Bakit kailangan nating magtago? Ako na ang magsasabi mismo kay Mama. Uy ka ni Lance. Nakita ng binata na umiiyak na si Denise. Ano bang meron sa magkakaibigan na to? Anay niya sa kanyang sarili. Kung gusto mo na hindi ko sabihin kay Sherry, may isang kondisyon. Maglaro tayo. Laro? Tanong ni Lance. Oo, pag nanalo ka, hindi ko sasabihin kay Sherry. Pero kung matalo ka,
Magiging alipin kita, Lance. Ano sa tingin mo? Okay, agad na sagot ni Lance. Okay ka lang ba, Lance? Alam mo ba ang pinapasok mo? Nag-aalalang tanong ni Denise. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Magaling ako sa mga laro. Fighting, strategy, card games. Anong laro ba ang gusto mo, Frankie? Dagdag pa niya. Halika. Umupo ka dito. Utos ni Frankie. Sinunod naman ito ng binata. Ngunit nagulat siya nang itali ni Frankie ang kanyang mga kamay sa upuan. Anong laro to? Bakit ganito? Tanong ni Lance sa sarili. Ready ka na ba? Simulan na natin. Nakangiting saad ni Frankie. Habang nakaupo, marami nang tumatakbo sa isipan ni Lance. Madadali ko ba si Frankie? Hindi ko alam na mapupunta kami sa ganitong sitwasyon. Pero kung matalo ko, magiging alipin niya ako habang buhay. Kaya kailangan kong mag-ingat. Bulong niya sa kanyang sarili. Pag natalo ko, magiging alipin mo ako habang buhay? Parang hindi naman fair yun para lang sa isang sikreto. Saad ni Lance. Anong problema mo? Tanong ni Frankie. Kung manalo naman ako, dapat ikaw rin ay maging alipin ko. Mungkahi ni Lance. Nakatitig lang sa kanya si Frankie. Ano? Di ba kampante ka na mananalo ka? Dagdag pa ng binata. Okay. Maikling sagot ng dalaga. May sasabihin ka pa ba? Tanong nito. Wala na. Madali lang ang laro. 10 minutes lang at tapos na tayo. Kapag naabot mo ang rurok sa loob ng 10 minutes, panalo ko. Pero kapag napigilan mo, panalo ka. May tanong ka pa ba? Paliwanag ni Frankie. Wala na. Sagot naman ng binata. Kaya ko to. Na-train na ako ni Denise. Hindi ako magpapatalo. Saad ni Lance sa kanyang sarili. Agad nang gumalaw si Frankie. Pinakita niya ang kanyang magandang hubog. Doon pa lang, nag-iinit na si Lance. Magaling si Frankie sa larong ito. Hanggang sa naglakbay na ang kamay nito. Wala pang 1 minuto. Nakakaramdam na si Lance ng pagkapukaw. Mabuti na lamang at naisip niyang kumagat sa kanyang labi para makontrol ang sarili. Pero hindi ito umubra kay Frankie. Dalubhasa ito sa ganitong laro. At ilang sandali lang, naabot na ni Lance ang kanyang rurok. So, paano ba yan, Lance? Talo ka. Nakangiting saad ni Frankie. Denise, ilang minuto? Tanong ni Frankie. 6 minutes and 9 seconds. Sagot ng dalaga. Paano ba yan, Lance? Narinig mo naman, di ba? Talo ka. Kailangan ba nating gumawa ng kasulatan na magiging alipin kita? May ngiting nanunukso. Isa na lang. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi pwede. Sagot naman ni Frankie. Denise, please. Kalagan mo ako. Pagsusumamo ni Lance. Mabilis namang sinunod ng dalaga at tinanggal ang tali kay Lance. Isa pa. Hindi na ako magpapatalo. Desperadong saad ni Lance. Ew, ang pinakayaw ko talaga ay ang mga desperadong lalaki. Kadiri. Nanibago lang ako kasi hindi pa nangyari sa akin yung dati. Pero hindi na ako magpapatalo ulit. Tugon ni Lance. Sige, gawa tayo ng kasulatan. Wika ni Frankie at naglakad palayo. Bakit? Takot ka bang matalo? Pangaasar ng binata na hindi naman agad nakasagot si Frankie. Yan lang ba ang kaya mo? Sa bagay, ganyan talaga sa edad mo. Pangaasar pa ni Lance. Kapal ng mukha mo? Sige, gusto mo ng isa pang pagkakataon? Gusto mo na namang mapahiya? Ayos,
Gumana ang pag-provoke ko sa kanya. Sa isip-isip ng binata. Sige, isa pa. Teka lang, tumigil na kayo. Pag-awat ni Denise. Magigising na si Sherry. Siguro naman ayaw mong makita ni Sherry ang sitwasyon natin na ganito. Di ba, Frankie? Hindi naman nakasagot si Frankie. Kaya nagpa siya si Denise. Iset na lang natin to sa ibang oras at ibang lugar. Ano sa tingin nyo? Dagdag pa niya. Sige, payag ako. Sagot ni Lance. Ay, 3 weeks from now, ako ang pipili ng lugar. Maliwanag? Saad ni Frankie habang palabas ng kwarto. Paggising ni Sherry, pakisabi na lang na dumaan ako. Pagkaalis ni Frankie, hinarap ni Denise si Lance. Lance, bakit mo ginawa yun? Malaking problema yun kung nagkataon. Medyo galit niyang tanong. Akala ko kasi mananalo ko. Saka ayoko nang ginaganon ka niya. Sagot ni Lance. Bigla namang namula si Denise. Thank you. Bulong niya. Samantala, habang naglalakad si Frankie, ay napansin niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Nakatingin sa kanyang magandang hubog at maamong muka. Nakakainis talaga. Lagi na lang nawawala ako sa mood kapag nasasangkot ako kay Lance. Naiirita ako sa kanya. Pero hindi ko alam kung bakit. Ayoko ng ganito. Galit na saad ni Frankie sa sarili. Samantala, magkaharap naman si Lance at Denise. Malabo, Lance. Kahit anong gawin mo. Ano? Bakit hindi ako mananalo? Akala ko nung una kaya mo siya. Pero imposible talaga. Expert si Frankie sa mga ganitong bagay. So, anong gagawin natin para manalo? Tanong ni Lance. Well, mag-training tayo. Kinabukasan, abala si Lance sa pag-workout. Teka lang, break muna. 10 minutes. Hindi ko na kaya. Reklamo ni Lance. Makakatulong ba talaga to? Tanong niya kay Denise. Mahirap kalabanin si Frankie. Hindi siya yung tipo ng babae na magugulangan mo. Malalaman niya agad ang mga plano mo. Ang pinaka-safe para hindi kanya maging alipin ay talunin siya sa normal na paraan. Paliwanag ni Denise. Anong ginagawa niya sa mga naging alipin niya? Sa narinig ko, sa umpisa, mga simpleng utos lang para masanay. Hanggang sa nagiging mas komplikado. Hindi naman makapalag ang mga alipin niya dahil nasanay na sila sa kanya. Wika ni Denise nang biglang dumating si Michelle. Parang hindi kayo nag-workout ng maayos. Bati ni Michelle. Nandito ka na rin, sa wakas. Oh, sorry. Nagulat ka ata na makita siya. Tanong ni Denise kay Lance. Say hello to the expert sports masseuse who relaxes every muscle. Michelle. Saad ni Denise. Sup? Sabay cute pose ni Michelle. Si Lance nga pala. Member siya dito sa gym at ako mismo ang magtitrain sa kanya. Saad ni Denise. Hello. Nahihiyang bati ni Lance. Huwag kang magulat, Lance. Alam mo ba na mga clients ni Michelle ay mga atleta, celebrity, at iba pa? Siya kasi She's your younger sister, tama? Pagputol ni Lance. Ha? Paano mo nalaman? Gulat na tanong ni Denise. Akala ko nagpahinga ka muna sa pag-workout. Tanong ni Michelle. Nagsusumikap ka talaga mag-workout, no? Dagdag pa niya. Paano mo nakilala si Lance? Tanong ni Denise na halatang nagtataka. Hindi naman, sakto lang. Sagot naman ng binata at pilit na umiiwas sa tanong. Ano? Paano mo nakilala si Michelle? Tanong ulit ni Denise na hindi pa rin kumbinsido. Pahambol talaga? Biro ni Michelle. Kapag pinagpatuloy mo yan, kahit isang buwan lang,
ay magiging fit ka agad. Talentado ka pa naman, Lance. Thank you. Sagot ni Lance na medyo nahihiya. Teka lang, ano to? Galit na sigaw ni Denise nang mapansin ang kakaibang tensyon sa paligid. Umupo siya, halatang gusto ng paliwanag. Nagkakilala kami sa pool. Pinakilala siya sa akin ni Mama. Simpleng paliwanag ni Lance. Sorry ate, hindi ko agad nasabi. Kasi biglaan ang tawag mo. Dagdag ni Michelle, halatang naiilang. Okay, fine. Basta huwag nang mauulit to ha. Ikaw rin, Lance. Galit na sagot ni Denise. Okay. Sagot naman ng binata. Kailangan mo talagang ipamassage ang likod mo para ma-relax at matanggal ang lamig. Ani ni Denise nang biglang tumunog ang cellphone nito. Agad niya tong sinagot. Ano? May gumasgas ng sasakyan ko? Galit na tanong niya sa kausap. Sige, pababa na ako. Tinignan niya sina Lance at Michelle. Maiwan ko muna kayo. Aayusin ko lang ang problema sa baba. Paalam niya bago umalis. At naiwan na silang dalawa. Okay Lance, simulan na natin. Higa ka na. Saad ni Michelle habang nag-i-stretching. Habang minamasahe ang likod ng binata, nagtanong si Michelle. Naramdaman ko na to sa pool. You have a really good disposition. Mga atleta ba ang magulang mo, Lance? Hindi ko sure. Oo nga pala, dapat kukunin ko ng bayad kay Sherry. Pero dahil kilala ko siya at best friend siya ng ate ko, kaya hindi na lang. You're grateful, aren't you? Tanong ni Michelle na may ngiting pilya. Yes. Sagot naman ng binata. Pero parang hindi ko ramdam eh. Mahal kaya ang talent fee ko? Saad ni Michelle na tila nanunukso. Magkano ba? 10,000 per hour. Sagot nito na ikinagulat ng binata. Ganon kamahal? Siyempre, hindi ako basta-bastang masahista kung walang dahilan. May mga certification ka ba? Utal na tanong ni Lance. Ano ba yung mga tanong mo? Obvious naman, di ba? Kilala ang school na pinag-aralan ko at famous foreigner ang trainer namin. Kaya malaking pasasalamat ko kay ate. Sagot ni Michelle. Si Denise? Yes, sobrang hirap namin dati. Namatay ang mga magulang namin nung high school pa lang ako. Si ate, muntik na mag-drop out sa college. Naghanap ako ng work noon para lang makapag-aral kami. Pero wala akong mahanap. Pero isang araw, dumating si ate na may magandang balita. Nakahanap na raw siya ng trabaho na kaya niyang isustain ang pag-aaral namin. Madalas kaming mag-asaran at mag-away. Pero siya talaga ang pinaka-best na ate sa buong mundo. Kasi hindi niya ako pinabayaan. Kwento ni Michelle na halatang nagiging emosyonal na. Okay, tapos na tayo Lance. Ano sa tingin mo? Hindi ka nasaktan habang nagkukwento ko, no? Teknik ko rin yun minsan. Biro ni Michelle. Sa totoo lang, gumaan ang pakiramdam ko. Mabuti naman. Sige, mag-shower lang ako ha. Magpahinga ka lang muna dyan. Saad ni Michelle bago tumayo. Habang papalayo ang magandang dilag, hindi napigilan ni Lance ang mapatitig sa magandang hubog ng dalaga. At ilang sandali pa ay bumalik na si Denise. Tapos na ba kayo? Asan si Michelle? Naligo muna. Ganun ba? So, kamusta ang massage? Okay naman ba? Tanong ni Denise na nakangiti. Oo, natanggal lahat ng lamig sa katawan ko. Bigla namang naglakbay ang kamay ni Denise sa ibaba ng binata na ikinagulat nito. Anong ginagawa mo, Denise? Kanina ko pa to pinipigilan eh. Tara, isa lang. Pang-akit ni Denise
na nilapit pa ang mukha kay Lance. Ayaw mo? Dagdag pa niya. Wait, paano kung dumating ang kapatid mo? Tanong ni Lance na tila nag-aalala. Okay lang yun, matagal maligo yun. Tara, doon tayo sa office. Please. Nagmamakaawa na ito. Bawal, baka mahuli tayo. Anong bawal? Biglang humarap si Denise sa ibaba ng binata at sinunggaban nito. Mabilis lang to, bulong niya. Ngunit bago pa may mangyari, ay biglang lumabas si Michelle mula sa banyo. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Mabuti na lang at nakapag-ayos agad sina Denise at Lance. Oh, nakabalik ka na ate. Saad ni Michelle. Oo, kararating ko lang. Sagot ni Denise na halatang kinakabahan. At napansin naman ni Michelle na parang nahihiya ang dalawa, na parang may ginawang kasalanan. Sige, uuwi na ako. Sasabay ka ba, Lance? Oo, sasabay ako. Natatarantang sagot ni Lance. Ikaw ate? Mamaya na ako, may mga ayusin pa akong paperwork. Sagot ni Denise, na pilit itinatago ang lungkot sa kanyang boses. Sige, mauna na kami ni Lance. Sabay akbay sa braso ng binata. Una na kami ate, bye-bye. Paalam ni Michelle. Naiwan si Denise na luhaan. Habang naglalakad sina Michelle at Lance sa kalsada, ay nakayakap pa rin si Michelle sa braso ni Lance. Lance, may lakad ka ba ngayon? Kung free ka, yayayain sana kitang uminom. Saad ni Michelle na nakangiti. Uminom ng alak? Tanong ng binata.